Hi guys. I have a feeling na kailangan ko nang i-share yung story ng near-death experience ko. Habang fresh pa sa memory ko, kailangan ko na itong i-share and ma-upload sa Facebook account ko. Looking back sa life ko guys, dati po akong walang relasyon sa Diyos, dati po akong Katoliko. Di ba pag walang relasyon sa Diyos, parang normal sa tao na nagsisinungaling siya, normal na gumagawa ng kasalanan, normal sa tao na hindi siya nagpipray, at higit sa lahat, hindi sasagi sa isip niya na magbasa ng Bible. Kasi nga po, wala siyang relationship sa Diyos. Meaning po kasi ng relasyon sa Diyos is totally surrendered ka na sa Panginoon. Nakapagbagong buhay ka na, nagdadasal ka na everyday, at nagbabasa ka na ng Bible. Kasi kapag po tayo nagbabasa ng Bible, ang Panginoon ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng salita niya. At kapag tayo naman ay nagdarasal, tayo ang nakikipag-usap sa Diyos. So, two-way siya, hindi siya pwedeng one-way lang. Yun po yung relationship kay God. So, yun. Going back sa story ko na ikikwento sa inyo is looking back sa life ko, ganun po ako. Wala akong relasyon sa Diyos and yun nga, Catholic ako. Siguro, talagang namuhay ako sa kasalanan. Hindi ko na iisa-isahin kasi nakakahiyang i-share man lang. Yan ang katotohanan kapag ang tao ay namumuhay sa kasalanan. Nakakahiyang banggitin man lang. Tulad ng nakasaad sa banal na aklat na sinabi ng Panginoon na ang mga taong makasalanan, ang mga taong namumuhay sa kadiliman ay hindi pwedeng maliwanagan dahil nakakahiya yung kanilang ginagawa na kahit banggitin man lang nakakahiya. So yun, ganun po yung pagkatao ko dati. Dati akong walang relasyon sa Diyos, dati akong Katoliko pero hindi rin ako halos sumisimba noon kasi pag sumisimba ako noon sa Catholic Church, wala akong naiintindihan, parang wala naman akong naririnig na Word of God, parang puro ritual lang, parang puro echo lang ng mic yung naririnig ko. Tsaka alam mo yun, yung parang wala ka nang makikitang holy kasi pagkasimba ng mga tao doon, pag uwi, lasing na naman, pag uwi, chismosa na naman, pag uwi sa bahay, palamura na naman. So, hindi ko naman nilalahat na Catholic. Talagang, ang mga Pilipino naman guys, is mababait naman. Talagang nailigaw lang ng maling pananampalataya, ng maling paniniwala, dahil sinakop tayo ng iba't ibang lahi. So, the only problem sa Filipinos is hindi sila nagbabasa ng Bible. Parang kinaugalian natin na kinatamadan na ang pagbabasa ng Bible. Talagang bilang mo lang yung mga totoong may relationship kay Lord at yung mga taong nagbabasa ng Bible. So, yun na nga. Yung life ko, ang haba, no? Yung life ko nun is talagang ganon. Talagang, I'm in the darkness. Pero ako kasi yung tipo ng tao na hindi ba ako yung nahaplos-haplos sa mga puon. Parang, creepy nga yung pakitingin ko dun sa mga puon. Para bang kinikilabutan ako kasi parang may something. Para bang hindi ko siya ginudiyos yung mga puon. Kahit nung bata ako, hindi ko talaga sumagi sa isip ko na parang wala, nakikiuso lang ako. Pero never kong inisip na yun yung Diyos kasi alam ko ang Diyos hindi nakikita eh. Pero hindi pa ako nung nagbabasa ng Bible. Creepy nga para sa akin kapag may mga mukha ng mga puon. Hindi ko siya gusto. Yun yung maganda sa akin na hindi ako ganon, na hindi ako fan ng mga ribulto or puon. Which is nasa second commandment yan ng Panginoon na huwag magkakaroon ng mga inukit na imahe, kawangis man to ng kahit anong bagay, ng tao, ng hayop, o kahit saan mang nandoon. Di ba sa ibang bansa si Buddha, yung merong palaka, merong elepante, o kung ano-anong puon din. So mali pa rin yun. Ang mali ay mali. Pag sinabi ng Diyos na bawal yung ganyan, kautusan niya yan, mali yan. Ang isa pa rin na ugali ko guys, na kahit sabihin nasa darkness ako noon, alam mo yun, it's a good sign kapag ang tao ay naghahangad mamuhay ng matuwid. Parang may bumubulong sa akin noon, sa mind ko, sa pagkatao ko na, kailangan mamuhay ng matuwid, kailangan magkaroon ng takot sa Diyos. Parang ganon, which is, I am not aware na yun pala yung Holy Spirit na parang ginaguide ako. Kaya pag tayo guys nakokonsensya kapag may ginawa tayong mali, tapos or pag may plano tayong masama laban sa kapwa natin, pag yung parang alanganin tayo or nakokonsensya tayo, huwag na natin ituloy kasi Holy Spirit yun. It's a good sign na parang naging guilty ka or something. It is not too late to ask forgiveness sa Panginoon kapag may nagawa kang mali. Kaya nga po, yan yung grace ng Panginoon sa bawat tao. Yung walang relationship kay God, yung mga nagkakasala sa Kanya, yung mga nasa darkness. Kaya ka nagising ngayong umaga is, it is your turn para bumalik sa Diyos, humingi ng kapatawaran. Kasi habang nabubuhay ang tao, binibigyan ng Panginoon ang tao ng sapat na panahon para magsisi sa kasalanan, magbagong buhay at bumalik sa Kanya. So, yun na nga. Ganun yung pagkatao ko. Kahit nasa darkness ako, hindi ako lumuluhod sa mga puon or hindi ko ginodiyos yung mga puon na yun. Talagang wala lang siguro talagang alam nun sa Bible during that time. And yun, naghahangad ako na mamuhay ng matuwid. Yung magulong life ko, ganun yung nangyari. Puro lies, lahat na nakasamaan siguro nagawa ko. Nagkaroon ng iba't ibang partner, iba't iba yung father ng kids ko. So,
hanggang sa naisip ko, gusto kong magpakasal, gusto kong mag-asawa, ganyan. Gusto ko bang mamuhay na matuwid sa harapan ng Panginoon kasi alam kong mali yung ginagawa ko, di ba? Hindi para i-impress ko yung mga tao. Talagang may uhaw sa puso ko na gusto kong mamuhay ng matuwid. So may plan ako, nag-set ako ng timeline. This is way back 2023. 2023 kinasal ako. Mga anak ako is 2023 din. Buntis ako nung ikasal ako. So yun, parang sabi ko, pag nakapanganak ako, okay na yung work ko, okay na kayong mag-asawa, na ako, parang mag-church na ako, hindi na ako magsisinungaling. As in, mamumuhay na ba ako ng matuwid, yung ganyan. May plano ako. Ang ganda, no? May plano na ako. And, here comes Satan. Kapag ang tao, nag-decide ka, nagplano ka, na bumalik ka sa Diyos, na mamuhay ka ng matuwid, alang-alang sa Diyos, diyan na siya kikilos. Alam niyo kung anong nangyari sa akin? Nung magpa-ultrasound ako dun sa bunso kong, yung pinagbubuntis ko, ang nakita sa ultrasound, meron siyang malaking bukol sa ganito. Nagpanik yung mga doktor. Sabi, hindi ka pwedeng tanggapin dito sa Quezon kasi delikado yan. Kailangan mo ng ganyan-ganyan. Mahirap na procedure yan. Hanggang sa yun na nga, nakarating na sa Manila, sa Quezon City, sa Philippine Children's Medical Center. Doon na, ang daming procedure kasi ang laki talaga. Tapos, 7 months pa lang yung tiyan ko, kailangan na daw akong manganak. Persahan na panganganak kasi delikado yung bata. Tapos, sobrang bigat na rin ng tiyan ko. Alam niyo yun, dinaan pa ako dun sa procedure na para kang nasa loob ng tubo. Yung MRI scan, makakatakot pala yun guys, yung MRI scan. Doon pa lang ang hirap na ng pinagdaanan ko. Yung parang feeling ko, parang pinasok ka sa loob ng malaking tubo. Parang, alam mo, suffocating. Tapos, parang nasa loob ng kabaong, yung ganun. Yung parang, nandiyan na yung ceiling sa harap mo. Tapos, ang tagal-tagal ko doon. Siguro, 30 minutes yata ako. So, doon pa lang talagang, nag-pray na ako kay Lord, sabi ko, Diyos ko, huwag mo po ang pabayaan. Kasi parang nagpapanik ako parang feeling ko masusuffocate ako sa loob. Kasi chine-check talaga yung baby, kasi kung anong gagawin sa akin. So, that's the first time na nag-pray ako kay Lord. Again, hindi pala siya first time. Ugali kasi ng tao, nagpipray lang kay Lord kapag natatakot tayo, kapag malapit na tayong mamatay. Yan yung real talk, guys. Ang tao ay nagpipray lang kay Lord kapag malapit ng mamatay or nasa bingit ng kamatayan. 'Di ba? Aminin nating lahat yan. And yun na nga, nung pinasok ako sa MRI machine, na para kung nasa loob ng kabaong, kasi yung ceiling nandito na sa mukha ko, hindi ako makahinga halos. At hindi talaga pati pinapahinga kung ilang minutes or seconds. So yun, that's the first time na nag-pray ako. And then, yun nga, ang pangit talaga ng result. Sabi yung baby daw is, hindi siya mabubuhay kung normal na delivery or normal na cesarean lang hanggang sa pinagmitingan na ng Philippine Children's Medical Center nung lahat ng mga doctors doon, lahat ng department kung anong gagawin sa akin. Alam niyo dito sa Pilipinas, pangatlong kaso pa lang ako ng ganong procedure, yung tinatawag na exit procedure. Ginagawa lang yan sa ibang bansa, kumbaga experiment dito sa bansa natin. So, ang chance ko doon is 50-50. Nilalakasan ko yung loob ko, nagpipray na ako halos everyday kay Lord na sabi ko, Diyos ko, huwag mo ang pabayaan, ganyan. Diba? Parang, hello, dati nanmumuhik sa darkness, tapos ngayon pray ka ng pray. Diba? Tapos yun, nung araw na ng procedure ko, ang ginawa sa akin, kinonfine muna ako, August yun. Yung laki ng tiyan ko na yun, tinusukan ako ng malaking karayom, tinanggalan ng tubig yung tiyan ko, binawasan ako ng panubigan. Yun yung first na anesthesia sa akin. 1.5 na coke yung nakuhang water, kasi nga dumadami yung tubig. Tinurukan ako noon ng regional. Basta yung temporary lang na anesthesia, para lang hindi ko maramdaman yung, imagine mo, bubutasin yung tiyan mo, diba? Gising ako noon. And then, after a week, yun na, schedule na ng panganak ko, babaakin na yung tiyan ko. 20 doctors yung magpapaanak sa akin. Kasi lahat ng department nandun sa respiratory, basta lahat-lahat na yung para sa baby, yung mga surgeon, ganyan. Ang dami. As in, pangatlong case lang ako dito sa Philippines na ganun yung gagawin. Kasi hindi siya normal na cesarean. Kasi sa cesarean, ganito lang kaliit yung tahi pag nagpeklat. Pero yung sa akin, gaganyan. Halos kalahati nun tiyan ko. And then, nung oras na ng schedule ko, tinurukan ako sa likod sa spinal cord ko nung anesthesia. Yun na yata yung tinatawag na local anesthesia sa gulog. As in, sa spinal cord, imagine, parang pinaganon kami, parang hipon ba? Parang binabaluktot, nagagalit pa yung mga doktor kasi public hospital yun eh. Parang nagagalit, ang dami kong kasabay, nagagalit kapag yung, ang sakit nga naman, ikaw ba tusukin ng karayom na malaki sa spinal cord mo, sa gulugod mo, di ba? Pagkaturok sa akin na ganyan, pinahiga na ako, tapos yung tinutulak yung aking bed papunta dun sa operating room. Grabe yung kaba ko kasi aware ako na pwede akong mamatay. Grabe yung takot ko noon, grabe yung kaba ko noon.
Tapos pagdating ko doon sa operating room, ang dami, talagang first time, ang dami kong nakitang doktor, halos mapuno yung operating room. Tinali na akong ganyan, nakadipan ng ganyan. Kasi ang issue pa dito is tutubuhan ako at habang bukas yung tiyan ko, hindi agad puputulin yung pusod ng baby kasi tutubuhan din siya. Yun yung condition doon. Bukod sa malaki yung cut, yung mga anesthesia, ang daming anesthesia na tinanggap ng katawan ko. Pagkatali sa akin ganyan, inanuhan na ako yung tawag dito. Yung ganon, general anesthesia naman ang tawag doon. Yung as in, parang 30 minutes ako noon na totally patay, parang ganon. Yung wala kasing mararamdaman, hindi ba kagaya ng pag normal na cesarean. Kita mo, di ba, gising ka. Yun, talagang totally, parang wala akong kamalay-malay, general anesthesia. Kumbaga, sabi lang ng doktor, oh sige, ready ka na ba? Ganyan, sabi, relax lang daw ako. Tapos nung ginanyanan na ako ng parang mask, hindi ko na alam ang nangyari, parang dumilim na lang, parang, ganun pala, no? Pag namatay yung tao, parang, wala, parang darkness, parang wala na, wala. Aware ako dun sa gagawin sa akin, nababaakin ng malaki yung tiyan ko, kukunin yung baby, kasi ang laki ng subukol niya, mas malaki pa sa kanya. Yung baby, hindi puputulin yung pusod, tutubuhan siya. May tubo na din ako. Pinatulog muna ako, tapos saka ako tinubuhan na ganyan. And then, nung binaka ko, tinubuhan din yung baby. So, hanggang yun, habang tulog ako, wala akong nararamdaman. Hindi ko rin alam. Hindi ko nga alam, parang patay siguro ako ng 30 minutes. Yung mind ko is parang inactive, parang comatose or something. Parang ganun. Yun yung effect ng general anesthesia. Sa awa ng Diyos, dininig ni Jesus Christ yung panalangin ko. Sabi ko kay Jesus Christ, huwag mo po akong pabayaan. Isipin mo, yung simpleng tawag mo sa Panginoong Jesus, didinggin ka niya. Kahit ikaw ay makasalanan. All it takes is trust mo kay Lord at yung humility. Nagising ako sa awa ng Diyos. Tapos nagpalakpakan daw yung mga doktor, sabi ng husband ko. Kasi successful yung operation. Hinang-hina yung pakiramdam ko, parang dito lang yung buhay, ganyan. Lambot na lambot ako. Dinala na ako sa ward, yung hintayan. Tapos kinabukasan, dinala na ako sa recovery room. Nagbilin yung doktor, maglakad daw. Pagkagising yata, maglakad at maligo. Pero alam niyo ako, paranoid ako. First time ko na-opera, tapos pinakakakaibang operasyon pa. Pinakadelikado pa. Tapos chinek ko yung tiyan ko, grabe guys. Ang laki nung tahi, halos kalahati nung tiyan ko. As in, nakakakilabot pala yung ganun. Tapos, dito nag-start yung struggle ko. Napuntahan ko pa naman yung baby dun sa ICU. Talagang puro aparatos siya. Talagang nilalabanan niya yung buhay niya. Nakatubo pa rin siya. Medyo normal naman ako nung time na yun. Kaso takot na takot ako maglakad kasi parang nangangatog ba yung buong katawan ko. Tapos yung tahi ko ang laki-laki. Hindi siya yung normal talaga na tahi lang eh. Tapos hanggang sa nag-start na, hindi na ako makaihi. Nilagyan ako ng catheter. Hanggang sa dumumi ako ng dumumi. Dinidispose na ng katawan ko yung mga liquid. Ganun pala yun. Alam nyo guys, may napanood ako or may nagsabi sa akin na kapag ang tao pala mamamatay na or kapag ang tao ay inimbalsa mo, yung tinanggalan ng mga dugo, automatic lalabas na yung mga fluids sa katawan niya. Yung dumi, yung ihi, kusang ilalabas ng katawan. And parang ganun yung nangyari sa akin guys. Yung dumi ko nun parang tubig lang, tapos every 2 hours, every hour, for 2 days. Madidehydrate ako. Hindi na rin, nawala na din ako ng ganang kumain, ganyan. Pero yung mga doktor, nagtataka ako bakit bawal nila akong bigyan ng dextrose. Yung sabi ko, aware ako na pag nagda-diarrhea ka, madidehydrate ka, diba? Dapat ma-dextrose ka. Pero nung time na yun, walang binigay kahit isa sa akin. Kaya sabi ko dun sa asawa ko, bilan niya ako ng Pocari Sweat. Eh di yun, inom-inom. Ang dami kong nainom. Pero talaga, imagine that, 2 days. Wala kang pahinga. Dumudumi ako ng tubig. Every hour siya. Tapos hanggang sa, alam mo yung nakahiga ako dun sa recovery room. Yung katawan ko parang humihiwalay yung kaluluwa ko. Tapos kaya naganon ako. Yung parang naigtad akong ganyan. Ramdam ko yung spirito ko. Parang yung kaluluwa ko humihiwalay sa katawan ko. Tapos, di sobrang takot. Tapos parang hindi ako makahinga. Ulit-ulit ganun. Parang umaangat yung katawan ko. Humihiwalay yung kaluluwa kong ganyan. Pero nilalaban ko kasi sabi ko ayoko pang mamatay. Tapos hanggang sa nagpapanik ako, umiiyak ako. Hindi na ako makatulog noon. As in, makakatulog ka ba kung every hour dumi ka ng dumi, diba? Hina-heart attack ako. Sumisikip yung dibdib ko, di ako makahinga, tas parang biglang aangat yung katawan kong ganyan. Sa sobrang takot ko, nagiiyak na ako. Sabi ko, ayoko pang mamatay, sabi ko ganun. Tapos hanggang sa may lumapit sa akin ng mga nurse, mga doktor, sabi ko dun sa doktor, sabi ko, Dok, bigyan mo ako ng pampatulog para, kaya siguro nakakaganto ako, kailangan kong matulog, wala pa akong tulog. Eh di yun, parang tinurukan ako ng pampatulog or something. Hindi ako nakatulog kahit tinurukan ako ng pampatulog na yun. Hanggang sa pagtingin ko sa oras na ganyan, sabi, ba't kaya yung oras hindi nagbabago? Tapos 1 week na ako doon, mahigit 1 week na actually, ako na lang yung natitira. Di ba yung mga kasabay kong nanganak, nagsiuwian na sila. Tapos sabi sa akin ng asawa ko,
Sabi, ipakita mo kasi sa mga doktor na okay ka na para makalabas na din tayo. Sabi gano'n. Eh ako naman, hindi ko alam nung time na yun na hindi na talaga pala ako okay. Na parang pretending lang ako na okay kasi gusto kong umuwi. Tapos yung pagtingin ko sa clock, sabi ko, ba't kaya tong time na to hindi na andar? Tinanong ko sa asawa ko, sabi ko, sira ba yung orasan? Sabi, hindi. Tapos parang, alam nyo yun, yung pangyayari, parang ulit-ulit lang. Tapos kung kailan ako matutulog ng konti, pipikit ng konti, darating yung mga nurse, mag-check ng BP ko, i-check yung temperature ko, ganyan. Parang bang ulit-ulit siya, parang wala nang sense of time, parang rewind na ng rewind. Tapos yung may narinig akong bata sa kabilang room, kanta ng kanta, ulit-ulit din yung kanta niya. Sabi ko, baliw yata yung batang yun. Bakit kanta ng kanta ulit-ulit? As in, lahat ng nangyayari, ulit-ulit. Sabi ko, yun? To parang alam niyo sirang plaka, ulit-ulit. Gulong-gulo na ako. Tapos pinaglabanan ko yun. Sabi ko, may mali sa akin. Pinaglabanan ko. Sabi ko, hindi pwede to, ayokong mamatay, sabi ko ganyan. Hanggang sa, sabi ko parang mind over body, di ba? Mind over body. Pinaglabanan ko. Hanggang sa, pinayagan na ako ng doktor after 10 days na lumabas. Alam niyo, paglabas ng hospital, nagaganon-ganon yung paningin ko, parang nag-blurred. Pero gustong-gusto ko talagang lumabas kasi sobrang lamig doon sa hospital. Alam niyo yung SM, yung lamig doon, times 5 or times 10 pa nga. Sobrang lamig. Tapos wala man lang kami nung kumot na makapal. Kaya feeling ko nakadagdag pa yun sa sama ng pakiramdam ko. Tapos nung paglabas namin, iba yung pakiramdam ko, sobrang init. Ganun pala pag yung mamamatay yung tao, parang hindi mo na ma-explain yung pakiramdam mo. Tapos nangangatog yung katawan ko, hindi ako makahinga. Yun ang pakiramdam ko hanggang sa umuwi kami dun sa inuupahan namin dun sa Cubao. Pagdating dun, sobrang init. Sabi ko, hindi ko kaya yung init dito, di ako makahinga. Pumunta kami sa hotel, dun ako natulog. Tapos pagdating dun sa hotel, alam nyo, no, sa halip na makapagpahinga ako, hindi. Merong parang kumukulo sa ganto sa ulo ko, parang may kumukulo ba na kung ano. Tapos sobrang bigat ng ulo ko, sobrang sakit. Tapos lambot na lambot ako. Parang mamamatay na talaga yung pakiramdam ko. Tapos hanggang sa nagbi-BP ako, BP ko yata 60/50, mga ganyan. Mataas na yung 70. Sabi ko, paano ba to? Sabi ko, hindi kasi ako dinextrose. Yung nagpapanik na ako, sabi ko sa asawa ko. Hindi kasi ako dinextrose, kaya nagkaganito ako, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, dalhin mo ako sa ospital. Punta kami sa private hospital, nagpa-check up ako. Nakita nila ang baba nga ng dugo ko, ganyan. Sabi, ano bang nangyari yan? Sabi, nag-ano kasi yan, yung exit procedure, ganun. So parang, wala naman silang makita na kung ano. Tapos hanggang sa parang isiniwarik yung ganyang bed para mapunta dito yung dugo sa ulo ko. Tapos yun, wala lang, pinalabas ako, naubos lang yung pera namin, parang 5,000 something. Hindi ko na sasabihin kung anong private hospital sa Quezon City. So yun pa rin, hindi pa rin nakatulong. Paglabas namin doon sa hotel, ang init. Iba talaga, para kung nalulusaw. Sabi ko, ba't ganito? Hindi ko kayang init. Yung parang something nyo sa katawan ko, yung paligid. Hindi ko ma-adapt. Sabi ko, ba't ganito? Hanggang sa pinaglabanan ko pa rin kasi gusto kong makita yung isa kong daughter na nandun sa Lucena City. Siya kasi is payat na bata, 5 years old. Isang buwan ko na siyang di nakakasama. So, isa pa siya. Lagi ko siyang inaalala, ganyan. And siya kasi ina-operan sa heart, kaya siya ipayat. Talagang may sakit siya, may maintenance. So, inaalala ko, sabi ko, kailangan ko mapaglabanan itong gusto kong makita yung anak ko. Gusto ko nang umuwi. Kasi isang buwan o 2 buwan, hindi ko na siya nakakasama. Baka na 3 months pa eh. So, yun. Balik kami dun sa inuupahan naming apartment. Tapos, pagdating dun, di ko na alam ang ginagawa ko, guys. Ano na pala ako? Wala na ako sa sarili ko. As in, nakahiga akong ganyan. Ang naalala ko lang, alam niyo yung uod? Parang nainanuhan ng asin, na pinatakan. Pag ganun-ganon yung katawan ko. Kasi, parang doon ako nag-start nakarinig ng voice. As in, may voice talaga sabi, ay, kailangan mong kumilos-kilos ng ganyan para ma-absorb daw ng katawan ko yung mga anesthesia, yung mga gamot. Kailangan ko daw mag-ganon-ganon. May mga pinapainom sa aking gamot. Hindi ko alam, doon na pala nag-start na may something na sa brain ko kasi nga sa dami ng anesthesia. And then, sa sobrang excited ko, wala, napaglabanan ko rin siya. Talagang nanaig sa akin yung love ko dun sa daughter ko. Nanaig sa akin yung desire ko na makauwi sa Lucena. And then, pagsakay namin ng bus sa Camias, imagine sa sobrang panghihina ko, yung 500 meters di ko kayang lakarin. Kasi nga, sobrang hinang-hina ako. Talagang umaasa lang ako sa Pocari Sweat, sa Apple. Yun lang kinakain ko nung time na yun. Hanggang sa nag-taxi na lang kami papunta ron. Kasi sabi ko, bukod sa takot ako sa tahi ko dahil ang laki, baka bumuka. Hinang-hina talaga ako. As in, nangangatog yung tuhod ko. Ganun katindi, guys. Tapos, lambot na lambot ako, as in wala ng energy, yung parang kulang na lang ilagay ako sa kabaong, wala na talaga. Talagang hinahabol ko na lang yung hinga kong ganyan. Pinaglabanan ko kasi mother hinahanap ko yung daughter ko. Eto, nasiste kapag sakay ng bus, talagang may nasakit dito, may nasakit sa ulo ko. Lahat na masakit kasi, di ba nga, hindi pa naman ako dapat pag-alagala ng time na yun. Kaso,
wala eh, walang choice, kailangan kong umuwi. Nasa bus kami, ganyan, di biyahe, okay lang, pinaglalabanan ko. Tapos parang nagsastuck yung dito ko, yung jaw ko, yung ulo ko, ang bigat, sobrang lamig, yung pinagturukan sa likod ko nung anesthesia, sobrang sakit, parang manlalagas yung buto ko sa likod. Ganun guys yung pakiramdam. Hanggang sa nakarating kami dito sa may turbina. Sabi ko, hindi ko na kaya, mamamatay na ako. Hindi ako makahinga dito sa bus. Sabi ko ganun. Kasi aircon, feeling ko kulob sa ko. Kailangan mag-jeep tayo. Di nagagalit yung asawa ko. Kasi ano eh. Tapos parang yung dugo ko, ang daming lumalabas. Ganyan. As in, sobrang panic ko. Sabi, hindi pwede, magtiis ka. Sabi ganun asawa ko. Pero iba talaga pa, feeling ko. Alam yung tipong nakasakay ako sa bus, pero feeling ko nakasakay ako sa barko. Gumaganon. Grabe na yung hallucination ko guys nung time na yun. And then, eto na, nung pagdating sa San Pablo, papalapit sa Lucena City, pakabog ng pakabog yung dibdib ko kasi gustong-gusto kong makita yung daughter ko. Nung pagdating na dun sa San Pablo Terminal, doon na nag-start. Sabi ko, umakyat yung magmamani. Aba, nagtitinda. Sabi, mani. Parang nag-slow motion. Alam niyo yung naglag na internet connection. Parang, bili kayong mani. Sabi, ba't parang hindi normal? Lumagong yung boses na sobrang bagal. Sabi ko, parang hindi naman ganito ang boses ng nagbebenta ng mani. Yung parang, bili na kayo ng mani. Yung parang slow motion. Nag-slow motion na lahat. As in, totally, doon na nag-start pala yung ng brain ko. Talagang pinaglalabanan ko lang. Yung pagsakay ko sa bus, lalong naglala, parang nasa alon-alon, yung parang nakasakay sa lancha or sa bangka na ang lalaki ng alon. Ganun yung feeling ko. Pinaglabanan ko pa rin. Tapos, yung dito ko, yung sa ulo ko, di ba nandito yung brain natin? Ang pakiramdam ko is sobrang bigat, sobrang sakit, para bang punong-puno ng lamig. Kaya ang ginagawa ko yung panyo, nilalagyan ko dito ng panyo sa ulo ko, 'di ba? Doon pa lang kita mo na ay itong taong to baliw. Kasi yung kilos ko hindi na normal. Nakaganyan ako. Sabi ko, ayoko, may napasok na lamig sa ulo ko, nakaganyan ako. Tapos mamaya yung jaw ko na parang naglalak na ganun. Sabi ko sabi ng asawa ko, paglabanan mo yan, malapit na tayo. Nakakahalata. Siguro yung asawa ko, alam naman niya na talagang I don't feel good. Talagang hindi ko lang kasi masabi sa kanya na mamamatay na ako kasi takot din ako magsalita ng ganun nung time na yun. Hanggang sa yun na nga, finally nakarating na ng Lucena, sobrang init. Iba ang pakiramdam ko nun sa init, para kung malulusaw. Kakaiba ang init nun, para kung yelo na malulusaw, ganun. Nag-tricycle kami, talagang hindi ko na ininda yung sakit ng tahi ko. Talagang gustong-gusto kong makita yung daughter ko na yun, na payat na may heart problem, na may maintenance. Kasi the whole month na nasa Maynila kami, siya yung inaalala ko. Grabe yung habag ko at awa ko sa anak ko. Talagang wala lang choice. Tapos, pagpasok ko dun sa apartment, pagkababa ko dun sa apartment, di ba alog na alog pa nga yung tricycle? Hindi ko na yun ininda. Pagkapasok ko na ganyan dun sa apartment, yung anak kong yun, sinalubong ako. Naka-diaper lang siya at naka-t-shirt. Alam niyo, para ng tingting, para ng butot balat. Ganun katinis. Tapos, sumalubong siyang ganyan, nangangarag, parang ganyan. Sabi, mami, parang ganun. Tapos, hindi ko na alam kung anong nangyari. Alam nyo guys, up to now, alam ko na hindi dapat umiyak dahil yung baby ko na yun, yung daughter ko na yun is nasa piling na ng Panginoon. Hindi na siya naghihirap doon. Nauna na siyang umuwi. At alam ko naman na susunod ako sa kanya. Nung time na yun, sinalubong ako ng daughter ko ng parang siyang butot balat. Nangangarag, sabi niya, mami, parang sabik na sabik yung sa akin. Pero yun na lang yung naalala ko. Hindi ko man lang siya nabuhat. Sa sobrang laki ng sugat ko, hindi ko siya nabuhat. Tapos basta alam ko lang habag na habag ako. Tapos sabik na sabik ako, tuwan-tuwa ako. Tapos hindi ko na alam ang nangyari. Pagpasok ko ng ganyan sa kwarto, bandang 2:00 siguro yun o 1:00 ng hapon. Pagpasok ko na ganyan sa kwarto, humiga ako. Sabi ko sa kanila, sabi ko, nanay, magpapahinga lang ako. Yung palang sinabi ko magpapahinga. Yun na pala yung yun na pala yung mamamatay na ako. Yung pala yung sinabi kong magpapahinga ako. Tapos hindi ko na alam ang nangyari, guys. Yung daughter ko, na sabik akong makita. Yung daughter ko, na miss ko. Na sobrang payat, nabutot balat na nung inabutan ko. Hindi ko naman lang naasikaso kasi grabe na, hindi ko na alam. Sabi kong magpapahinga ako, ibang pahinga na pala yun. Hanggang sa nagpapahinga akong ganyan.
Hindi ko na malaman kung anong araw, anong oras. Basta, yun lang yung huling naalala ko. Tapos, ang naramdaman ko lang nun, sobrang bigat ng ulo ko. Para bang parang may naka-engrave. Alam mo yung parang may nakabaon na coil na ganyan. May nakabaon na coil na sobrang bigat. Parang naka-engrave sa ulo ko. Ngayon, naalala ko yung lola ko is albularyo. Ito guys, may matututunan kayo talaga dito. Yung lola ko is albularyo. Kaya ang Biblia, sinasabi ng banal na aklat, huwag kayong kukonsulta sa mga espiritista. Itong mga espiritista dito is kabilang yung mga albularyo. Sabi ng banal na aklat, sabi ng Panginoon, huwag kayong kukonsulta sa mga espiritista. Sila ay mga pabulong-bulong. At huwag kayong kukonsulta sa mga sumasangguni sa patay. So, ang tao, hindi siya pwedeng sumangguni sa mga tao na ganun. Kasi kapag ikaw ay nakipag-usap sa mga espiritu ng taong patay na, o ng kahit sinong espiritu, ituturing ka ng Diyos na marumi. Isang kasalanan yun sa Diyos. So, syempre, nung time na yun, wala akong alam sa Bible kasi nga wala akong relationship kay Lord nun eh. Sa sobrang bigat ng pakiramdam kong ganyan, lapit ako sa lola ko, naalala ko, albularyo siya. Ay ko, lola, gamutin mo po yung ulo ko kasi may mabigat. Parang may nakaikot na mabigat. Hindi ko na po kaya. Para bang as in, pinupush ako sa ground. Sobrang bigat. Tapos, ang ginawa ng lola ko, eto guys ha, ang weird. Paglapit ko na ganyan, parang tinrace niya, alam niyo yung hugis ng katol na bakal, ganun yung nakalagay sa ulo ko, tinrace niya ganyan, tas bulong na siya ng bulong, bulong siya ng galong ng ganyan. As in, espiritista nga, parang albularyo. Hindi ko sinisiraan lola ko, nagsasabi ako ng totoo. Ginanon niya, sinugsog niyang ganyan. Pagkaikot niya na ganyan, clockwise ba yun? Gumaan ang pakiramdam ko. Sabi ko, ay lola, salamat. Tas, eto, ang ginawa ni lola, hindi niya ako pinaalis. Binalik niyang ganyan. Parang kinontra niyang pabalik. Tapos, nag-triple yung bigat. Sabi ko, lola, ba't mo binalik? Sabi ko, balik mo po. Tapos, hindi na. Sabi, ay, lola ko medyo bingi na siya. Sabi niya, ay, hindi na, okay na yan. Akala ni lola, nag-assume siya, since albularyo siya, akala niya, pinagaling niya ako. Hindi niya alam, nung time na yun, mas pinalala niya ako. Ginanon niya, lalong bumigat yung ulo ko, di takbo na naman ako sa kwarto, higa na naman ako ganyan. Tapos parang, hindi ko na alam yung nangyayari, parang wala nang sense of time, hindi ko na alam ko lang hirap na hirap ako, alam ko lang takot ako mamatay. As in, wala nang laman yung mind ko, kundi yung kamatayan, yung ganon. Hanggang sabi ko, itutulog ko to, pero hindi, ako yung ilang linggo na yun, 2 weeks na akong hindi natutulog, magto 2 weeks na. Kasi nga, mahirap yung pinagdadaanan ko eh. Tapos parang nakahati na yung mundo, ang dami ng voices, sabi, ito yung present world, ito yung present world, ito yung AI, may ganyan-ganyan na sinasabi, parang may mga voices. Sabi, ay, nandito ka sa AI, andito ka sa present. Tapos parang ganun-ganun ako, punta ako sa kabila. Yung nag-a-act na ako na hindi normal. Tapos, ang tingin ko sa labas, may mga tao, parang mga zombie, yung tingin ko sa kanila, para bang, alam mo yung mga pilay maglakad, tapos mga parang zombie yung itsura, naglalakad silang ganyan, tapos gusto kong humingi ng tulong, hindi ako makahingi. Tapos hanggang ito namang isa kong kapatid, albularyo din. Ang ginagamit niya naman, isang pangalan ni Jesus Christ, tapos si Jose Rizal at si Mama Mary. Actually, sa banal na aklat, kung ang nanggagamot ay gamit ang pangalan ng Panginoong Jesus, walang masama doon. Ang naging masama lang doon sa kapatid ko, bukod sa may mga parapernalya siya, yung mga pangontra, gumagamit siya ng pangalan ni Jose Rizal at ni Mama Mary. Itong si Mama Mary at si Jose Rizal ay tao lang. So, kinakausap ng kapatid ko yung espiritu ng dalawang tao. So, may mali pa rin. So, ang nangyari nung tinawagan ng nanay ko yung kapatid kong yun, mas dumami yung voices. Kinakausap nila ako, tinatakot nila ako. Tapos hanggang sa nakikita ko na si kamatayan sa bintana. Alam niyo yung itsura na nakikita natin na may kalawit, naka-black, nandun lang sa bintana. Tapos nagsasalita siya, sabi niya, alam nyo kahit anong lock nyo ng pinto, papasok ako dyan, papatayin kita, sabi ganun. Anuhin daw yung liig ko. Tapos may mga kasama pa daw siyang mga ibang demonyo, lalagariin daw yung buong katawan ko. Example lang yun na naalala ko, pero mas marami pang pangyayari na sobrang torments. Hanggang sa may narinig akong gitara, yung anak ko pala nagigitara nung time na yun. Parang inaanuhan din ng demonyo. Tapos basta yung kapatid ko, i-sprayan niya ako ng ganyang cashew holy water daw. I-sprayan niya, ang sasakit sa katawan, parang tinutorture ako. Tapos yung pangontra, pag sinisikip sa katawan ko, sa may tiyan ko, nung sa may sugat, humahap din ng sobra yung sugat ko. Tapos umiinit yung buong katawan ko. Tapos dumadami yung mga evil voices. Tapos hanggang sa nakahiga akong ganyan,
merong isang kulay red na nilalang nakita ko sa paa ko, sa may parte ng paa ko, kulay red. As in, yung ulo niya ay kulay red, buong katawan niya red, kalbo. Pag ganun-ganon yung ulo niya. Tapos sabi, parang ang dami niyang sinasabi. Say, anong gusto mo? Mamatay yung isa mong anak o ikaw ang mamamatay? May ganun pa siya ang sinabi. Tapos sabi sa akin, pumili ka. Mamamatay yung anak mo o ikaw ang mamamatay? Eh, takot akong mamatay. Sabi ko, hindi ako pwedeng mamatay dahil kawawa naman yung anak ko. Sabi ko, baka pwedeng paghatiin mo na lang yung espiritu namin tsaka espiritu niya para hindi na kami maghiwalay. Sabi nga, tapos hanggang sa dumating si nanay, sabi niya, andito yung anak mo, si Janelle. Sabi nga, tapos pag tabi ko na ganyan dun sa daughter ko, parang may magnet na nagganon sa dibdib namin. Grabe guys, I don't know kung, syempre wala nga ako sa sarili ko nun, and wala pa talagang alam nun sa Bible. Tapos, isa lang yun sa nangyari. So, ulit-ulit yung nangyari, hindi ko na alam anong araw, anong oras. Tumatakbo yung araw, tapos titingin ako sa labas, palaging dumadaan si kamatayan na ganyan. Yung taong matanda na may dalang kambing na nagpapasdol, doon nakapitbahay namin, tingin ko si kamatayan, tapos dala niya yung kambing. Tapos sabi ng nanay ko, may malaking pusa dyan, kukunin ka niyan mamaya, sabi ganun. Tapos tinatali-tali na nila ako, ganyan. Hindi ko na mabilang guys, ito lang yung mga naalala ko since nawala na ako sa sarili ko nun. Tapos hanggang sa ang ginagawa ko, umiikot-ikot ako, sumasayaw-sayaw ako, ganyan. Kasi yun daw yung ritual. Alam nyo guys, ang isang symbol ng satanic is something na spiral. Yan yung masasabi ko lang. And then, yung torments na yun, ulit-ulit, yung parang may hinahati yung katawan ko, hanggang sa, parang dinala pa ako sa sobrang lalim na lugar, sobrang dilim na lugar, sabi ng mga voices. Sabi, alam mo ba, yung parte doon, naglalawang apoy yun, doon ka itatapon. Sabing ganun sa akin. Tapos, nagsalita na naman si Satan, nagsalita yung demonyo, sabi, alam ba yung kapino-pinuhan ng buto mo? Dudurugin ko yan. Yung pipinuhin ko yan ng pinong-pino. Sabi, ganun kagalit na galit si Satanas sa tao. So, ilan lang yun sa mga torments, guys. Tapos may nakikita pa akong malaking white lady. As in, ulit-ulit. Talagang, yun yung torments. Ganun pala yun. Talagang, tapos yung katawan ko parang sinusunog. Tapos, sabi pa sa akin ng mga voices, yung pamilya ko daw, yung buong pamilya ko nakasama ko sa bahay, sinasaniban daw, lalasunin daw ako ng mga yon. Kaya daw iginagapos ako at itinatali ako ng pamilya ko kasi papatayin nila ako. Kaya ayaw nila akong palabasin ng bahay, ayaw nila akong pahingin ng tulong. Pag binibigyan ako ng pagkain, hindi ko kakainin. Tapos tatakutin ako sa'yo, ang titigas na ng organs mo. Kasi pinakain ka ng formalin. Sabi ganun sa akin. Edi, alam mo yung takot, di talaga ako makain. Nagagalit na ako sa kanilang lahat. Sabi ko, papatayin niyo ako. Tapos yung asawa ko parang sinasaniban siya ni kamatayan, gusto daw akong patayin ng asawa ko. Kaya galit na galit ako sa asawa ko. Hindi na ako napayag na dumating yung asawa ko. Nandun siya sa labas ng bahay. Sabi ko, wag niyong papasukin yan, isa yung kaaway. Sabi ko, ganun, nagsisigaw ako doon. May schedule ako noon sa Philippine Children's Medical Center ng follow-up check-up ko, and nakaschedule kami na bisitahin yung baby sa ICU. So, habang nakasakay sa kotse, sabi ko dun sa asawa ko, idaan niya dun sa hospital kasi magpapareseta ako ng gamot. Kasi talagang hindi ako natutulog. Aware ako na makatulog lang ako kahit isang gabi lang. Alam ko na magiging normal yung kalusugan ko, magiging normal lahat. Yung isip ko, lahat ganun. So sabi ko sa asawa ko, parang in denial pa ako noon na ako ay ganun na. Parang in denial ako noon na wala na ako sa sarili ko. Parang pinaglalabanan ko. Tapos meron pa rin naman akong compassion noon sa daughter ko, isinama ko pa nga siya. Sabi ko, nanay, isama mo po si Nini. So, 4 kaming pumunta nun sa Manila. So, yung anak ko kasama. So, ito namang pamilya ko, syempre, mga nagpapanik kasi, di ba, tinatali na nga nila ako, ginagapos na nila ako. Kasi, hindi ko na alam yung ginagawa ko. So, nagpadaan kami dun sa hospital. Nagpa-check up ako. Sabi ko dun sa doktor, sabi ko, Dok, nandito po ako para magpareseta ng pampatulog. Sabi ko, kasi hindi pa po ako nakakatulog. Ilang linggo na. Sabi ganun. Tapos sabi ko, tsaka, meron po akong naaamoy sa ulo ko, sabi ko. Ito kaya parang natakot yung doktor. Parang sinabi niya na baliw ako, parang ganun. Sabi ko dun sa doktor, sabi ko, Dok, meron akong naaamoy na parang barbecue. Sabi ko ganun. Parang yung brain ko po is nagiging barbecue na. Sabi ko ganun. Sabi ko parang binabarbecue po yung brain ko. Isipin mo, sinabi ko yun. Kasi totoo, naaamoy ko talaga yung barbecue. Parang sabi, may nagsasabi kasi sa akin na voice na ako daw ay namatay na. Binabarbecue na daw nila yung brain ko, parang ganun. So, sinabi ko yun dun sa doctor, sabi ko, Dok, may naaamoy po kasi ako, na ganun pa ako. Pag na ganun po ako, naaamoy ko yung barbecue sa brain ko. Yung brain ko po kasi parang natutuyo na, binabarbecue na.
So parang sabi nung doktor na ulinigan ko, sabi dun sa asawa ko, sabi, ay sayang naman po ang asawa mo, ang ganda pa naman, sabi ganyan. Sabi, try niyo pong ipainom to, baka sakaling makakatulog siya. Tapos hindi nila ako nakipagtalo na, hindi na ako nag-react na, ano pong ibig sabihin, baliw ako. Hindi ako nakipag-react ng ganun, kasi nung moment na yun, parang nasa katinuan ako. Talagang pinaglalabanan ko, guys. Ganun katindi yung paglaban ko para sa buhay. Ganun ka-valuable, guys, ang buhay ng tao. And hanggang sa bumalik kami sa sasakyan, okay, diretso na pa Maynila. Ininom ko yung gamot pagkakain. Eh di, wala, hindi na, ininom ko yung pampatulog. Inihiga akong ganyan, yung upuan. Tapos kunwari, natutulog ako. Pero hindi talaga ako natutulog, guys. Nakaganyan ako. Parang feeling ko, natutulog ako, ganun. Pero hindi naman ako natutulog. Tapos, hanggang sa parang na-imagine ko na nakalutang ako. Alam niyo si Moana, yung bundok na may babae na puro flowers, yung sa part 1 ng Moana. Ganun yung na-imagine ko na sarili ko, tapos parang nakalutang ako sa ganyang hangin, na parang dati daw akong ganun yung pagkatao. May mga voices ba na nagsasabi, ay ganito ka, ganyan ka dati. Para bang dinidenggoy ako ng mga, kaya nga si Satan is a father of lies. Ang daming sinasaksak sa mind ko. Kasi hindi naman talaga ako nakakatulog. Tapos hanggang sa, parang mulat ako, pero tulog ako. Parang ganun yung pakiramdam ko. Pero kita ko yung paligid, pero tulog ako. Hindi ko alam. So yun, hanggang sa daming boy, sabi, kami ang guardian angels mo, ganyan-ganyan. Tapos yung asawa ko, hindi alam yung daan papunta doon sa Maynila, sa hospital sa Quezon City. Sabi ko, tulog ako, paano ko masasabi? Sabi, ay, ganyan, kami nang bahala. Ano yung mga voices nagsasalita sa mind ko? Sabi, dito ang daan, dito ang daan. Di ba ang galing mo, kahit tulog ka, nagsasalita ka. Tapos sabi ko, parang hindi normal to. Tapos hanggang sa nagtatawanan, sila yung iba nang aasar. Ang daming voices, guys. Tapos hanggang sa, maya-maya parang akong sinasakal na ganyan. Parang yung dibdib ko, parang may gumaganon. Sabi ko, mamamatay na ako, hindi ako makahinga. Nagganyan ako. Di panik na naman ako. Sabi ko, buksan mo bintana. Tapos parang naisip ko, pag namatay ako, paano to? Parang ganun. Tapos tumingin ako sa ulap na ganyan. Parang, hindi ako nag-aas ng forgiveness kay Lord. Parang yung inner spirit ko, nag-aas ng forgiveness kay Lord. Kasi parang aware ako na mamamatay na talaga ako. Tapos tumingin ako ng ganyan. Hindi pa ako nagsasalita. Hindi ko pa binabanggit. Hindi ko pa iniisip. Pero alam nyo, may nagsalitang malaking boses. May nagsalitang malaking boses sa ulap. Alam nyo kung anong sabi? Pinapatawad na kita. Imagine that, ganyan ang Panginoon. Hindi pa natin sinasabi, pero alam na niya. So, yung time yun, alam ko si Lord yun. The very first time na narinig ko ang boses ng Panginoon, malaki na malagong. And then after that, dire-diretso yung biyahe. Nakarating sa Philippine Children's Medical Center. Eto na. Pagdating doon, hapon na yon, yung daughter ko hindi pa pala kumakain, nakalimutan ng nanay ko yung gatas. Ngayon, yung daughter ko na yun, gutom na. Gutom na, 5 years old, yun yung payat na daughter ko. May katabi kami sa upuan na isang bata na may mga lollipop. Gusto niyang humingi, pero di siya binibigyan ng bata, tsaka nakakahiya, di ba? So ako naman, wala akong magawa, parang, asan ng pera? Wala akong pera. Tapos takot akong maglakad ng malayo kasi yung sugat ko nga. So yun, isa yun sa pag naalala ko, nasasaktan ako kasi wala akong nagawa. Kasi unang-una, bukod sa wala ako sa sarili ko, masakit talaga sugat ko nun. So hanggang sa, ang tagal-tagal ng asawa ko, gutom na kami. Nag-aasikaso siya kasi dun sa baby namin. Pagbalik niya, may dala siyang turon ba yun? Kumain ako ng konti. Ganun ang kain ko nun, as in konting-konti. Pag yung hindi ako natatakot na may lason, kinakain ko pero konti lang. Kumain ako, yung daughter ko ayaw. Meaning yung daughter ko nung time yun, maghapon wala siyang kinakain. Pero nawala na sa isip ko, ang natandaan ko lang nun, naamoy ko. Iba pala ang amoy sa hospital, guys. Kapag spiritual, kapag ikaw ay nasa spiritual realm, ang amoy sa Philippine Children's nun, amoy bulok na daga, yun ang pang-amoy ko. Sabi ko, tapos may nagsasabi na voice sa akin, mga patay daw yun. So takot na takot ako, nakatakip akong ganyan. Kasi mga bulok daw yun ng tao, mga patay. As in, alam niyo yung mga nasa morgue nung time na yun, naaamoy ko sila. As in, parang bulok na daga, yun ang pang-amoy ko nung time na yun. Tapos hanggang sa may mga voices, sabi sa akin, ay mamamatay ka na ngayon kasi alam mo, yung bituka mo, wala ka ng bituka kasi gawa ng mga gamot sa'yo na overdose ka na. Ginaganon-ganon ako. Patay ka na talaga ngayon, sabi ganyan. Tapos sabi sa akin, nung inakita ko nung asawa ko dun sa doktor para tingnan ako, ayaw kasi ako nung asawa kong dalhin sa mental hospital. Ayaw niyang sabi, umayos ka ng kilos. Alam, pagdating dun sa, sa third floor, naalala ko,
nagpapaikot-ikot ako ng ulo ko, as in, di ba nakatungong ganyan? Alam mo yung parang mga rakista, iniikot-ikot na ganun yung ulo. Ginaganon-ganon ko. Kasi parang, sabi nung isang voice, kailangan ko daw magaganon para awit sa kanya or something. Yun pala yung ritual ng satanic, guys. Yung pagganon-ganon yung ulo, yung pagganon-ganon yung ulo, gumaganon ako. Tapos, ang kinakanta ko yung parang, si Michelle ay maganda, ganun-ganon. Ayun, parang ganun na talaga. Tapos, nung pinahiga ako ng doktor dun sa bed para i-check yung tahi ko, yung sugat ko, tinanong ako, sabi, kumusta ka na? Sabing ganun. Sabi ko, ito po, patay na ako. Sabi ko daw ganun. Tapos yung, yung anesthesiologist ko, nakita ako, tinanong ako, oh Michelle, kumusta ka na? Sabi ko, ito po, buhay pa, patay na po ako, ginanon ko. Isipin mo yung mga ganung sagutan, tapos pinaghihintay ako ng asawa ko dun sa labas ng upuan, humiga ako dun. Tapos para ko na namang uod, naggaganon ako sa bed. Kasi sabi, kailangan ko daw magaganon kasi yung spinal cord ko daw ay bubuuhin niya. Nagpapanggap na light itong si Satan. Parang may nakikita kasi ang light na ganyan. Sabi niya, siya daw ang Diyos Ama, siya daw ang Diyos Anak. Kailangan ko daw magagano ng katawan ko. Tapos paglabas na naman ng bahay, that's the problem guys, pag di nyo kilala si Lord. Malilin lang kayo ni Satanas. Paglabas ng building, hintay na naman kami doon. Alam nyo kung anong ginawa ko doon? Umihi ako sa sa napkin. Umihi ako. Umawas. So parang wala akong pakialam. Parang may ginagawa ang ritual, nag-i-stretch akong ganyan. Iniikot-ikot ko yung katawan ko. Tapos parang may sinusundan akong light kasi Diyos Ama daw yun, Diyos Anak daw yun. Kasi kailangan ko daw umikot-ikot na ganun, sundan ko daw yung light para daw mabuhay ako yung ganyan kasi wala na talaga, patay na daw ako, sabi ganun. So sinusundan ko na ganyan. Itong nanay ko, ang naalala ko lang, pinipigil-pigilan. Sabi ko, hindi nanay, kailangan masundan yung iliwanag. Kasi pag di ko nasundan yung liwanag, mamamatay ako. Ganyan ako nilinlang ni Satanas nung time na yon. Kaya nga, totoo ang banal na aklat. Sabi sa banal na aklat, si Satanas ay nagpapanggap na liwanag. That's the problem guys. Kasi nung time na yun, wala nga akong relasyon sa Diyos, wala akong alam sa Word of God. Kaya nalinlang niya ako nung time na yun. So nagagaganon ako. Hanggang sa yung daughter ko nagiiyak na kasi parang yung daughter ko, nasisense, alam nyo kasi ang bata guys, nasisense niya yung mga spiritual realm. Natatakot yung anak ko nung time na yun, nagiiyak lang siya. Pero grabe yung taste ng anak ko na yun, maghapon wala siyang pagkain, wala siyang Kasi sa sobrang takot ng nanay ko, sa sobrang panic niya, sumama siya sa amin sa Manila, wala siyang nadala kahit isang gatas. So yun, hanggang sa pauwi na kami nun, naghiga ako sa sasakyan, puro dugo yung aking napkin, kasi nga, di ba ako ay ilang araw na ding dinudugo. Imagine that, yung pinagdaanan ko, dinudugo din ako. So hanggang sa, doon na ako sa sasakyan nagpalit ng napkin, kasi wala nga sa sarili, tapos tinatakot ako ng mga voices, sabi talaga, patay na daw ako, sabi, wag ko na daw, wala na daw magagawa, patay na talaga ako, sabi ganun. Tapos nung nasa parte na ng SLEX, sabi, alam mo yun, parang napunta ako sa loob ng kabaong, tapos sobrang dilim. Hindi ko na alam kung nasa kotse ba ako or nasa kabaong. Sobrang dilim, di ako makahinga. Nagwawala ako, sabi, hindi, mamamatay ako. Pinaglalabanan ko na naman. As hindi na ako nagpipray nun kasi wala na ako sa sarili ko. Alam ko lang nun, hirap akong huminga, nasa loob ako ng kabaong na ang dilim. Tapos hanggang sa, parang bumalik ako sa katinuan na paglabanan ko. Sabi nung yung voice kasi ng nanay ko narinig, Michelle, paglabanan mo yan. Sabi ganun nung nanay ko. Hanggang sa nag-stop kami sa McDonald's kasi gutom na nga, sabi nung nanay ko. Abay tayo kumain man lang at nakakagutom na, itong bata ay nanginginig na sa gutom. Dumaan kami doon sa McDonald's sa SLEX. Ayun, gutom na gutom nga yung daughter ko kasi nanginginig na siya sa gutom. Tapos ako naman, gusto ko din kumain, pero alam nyo kung anong pang-amoy ko doon sa chicken? Parang siya, sabi sa akin ng demonyo, sabi, alam mo ba, ganyan ang amoy ng mga nasusunog sa purgatorio. Sabi ganun. Kasi sa Satan, sinasabi niya na may purgatorio, pero ang Word of God, ang banal na aklat, wala pong purgatorio. Galing sa kasinungalingan ni Satanas ang purgatorio, which is, nung time na yun ang sinabi sa akin, sabi, alam ba yung amoy ng chicken na yan? Yan ang amoy sa purgatorio ng mga nasusunog na kaluluwa. Sabi, yung Philippine Children's Medical Center, yan ang purgatorio. Basta ang dami bang kasinungalingan ni Satanas nung time na yun. So, hindi ako kumain. Tapos, pinipilit ko kumain, pero parang, alam mo yun, parang epoxy yung hinunguya ko, tapos parang wala akong ngipin, tapos yung tiyan ko, parang wala akong tiyan. As in, hindi talaga ako pinapakain ng mga kaaway. Dire-diretso yung pagdadrive, sabi sa akin ng mga voices, sabi, hindi mo kasi kinuha yung pangontra na binigay ng kapatid mo dahil nagsiselos ka sa kanya, sabi ganun. Yung pangontra pala, gustong-gusto nila yun, kasi ayaw ng Diyos sa pangontra eh. Opposite sila Satan, gusto nila may pangontra. So hanggang sa makarating na ulit kami sa apartment, tas parang rewind ba yung nangyari? Parang nangyari na siya,
hindi, kasi wala nang sense of time dahil wala na ako sa sarili ko. Pagdating doon, may dugo yung bed, tapos ay na naman, pinapahirapan na naman ako ng mga evil spirit. Ulit-ulit lang, hindi ko na alam kung ano bang araw na, anong oras na. Limot ko na naman yung daughter ko kung ano nang nangyari. Ang tanda ko lang nun, biglang umiiyak yung daughter ko na malakas kasi sabi ng mga evil spirit, sinaksak namin sa ulo yung daughter mo, pinapatay namin siya spiritually, sabi ganun. Kaya yung daughter ko, naiiyak palagi. Pero hindi ko siya mapuntahan. Hindi ko alam, for some reason, hindi ko siya mapuntahan. Parang pinipigilan ako ng mga evil spirit. Tapos hanggang sa'yo na nga, nagdadatingan yung kapatid ko, yung isang kapatid dumating. Sabi, Ate Mincho, anong nangyari sa'yo? Sabi ganun, nanggaling pa yun ng Lopez. Tapos dumating din yung isang kapatid galing Agdangan. Sabi, Michelle, humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Tapos parang binabasahan niya ako ng mga, ano yun, Ama namin, sumasalangit ka. Tapos, ano ba yun? May prayer na pinapabasa sa akin, pero may nagsasabi sa akin na voice na i-skip ko yung salitang simbahang katolika, ganyan. Yung ganon, yung banal na simbahang katolika, kasi ayaw doon. Yung pala Holy Spirit ang nagsasabi sa akin. Kasi hindi naman, nagpipray lang dapat tayo kay Jesus Christ, hindi kung kanino. So, in short, nung sinabihan ako ng ate ko na humingi ako ng kapatawaran sa Panginoon, sa sobrang torture na rin ng katawan sa akin, ng katawan ko, sobrang masasakit na, dumalagabag na ako sa semento. Imagine, ang laki ng sugat ko nun, pero may paglagabag ako sa semento, tinatali nila ako, sumusot ako sa bintana, gusto ko nang mamatay, kasi wala na akong pag-asa talaga. Yun na lang yung naramdaman ko. Gusto ko na lang mamatay, hanggang sa, hindi ko na kaya yung pananakot sa akin, yung mga torture. Sabi ko dun sa prayer ko, nung for the first time, nag-pray ulit ako, nung nasa katinuan ako, siguro mga 5 minutes. Nung sinabihan ako ng kapatid ko na magdasal. Pero bago yun, nakita ko yung Bible, dun sa altar. Binigay yun sa akin 2013 pa. Sabi ko, parang nandun ang kagalingan ko sa Bible. Tapos pinakuha ko dun sa kapatid ko. Sabi ko, parang dumating yung isang albularyo kong kapatid, tapos binuklat niya yung Bible. Parang nagbasa-basa kuno siya, pero English kasi yung Bible. Alam niyo, pag buklat niya ng Bible, may lumabas na mga magagandang flowers, ang bango. Doon ko napatunayan na, ay, sabi ko may power yung Bible. Kaya nung umalis na yung kapatid ko na yun, nakita ko doon sa may altar yung Bible. Sabi ko doon sa isang kapatid na lalaki, siya lang sa aking pamilya ang di nasasaniban ng mga demonyo. Siya lang yung nalalabanan niya yung mga utos ng demonyo. Sabi ko, Manuel, kunin mo yung Bible, basahan mo ako ng Bible, sabi ko. Ayun, parang wala akong narinig, tapos wala akong naintindihan. Hindi ko rin, kasi gano'n na nga, di ba? Ang ginawa ko na lang, kinuha ko yung Bible, iniunan ko sa ulo ko, kasi yung family ko, pag lumalapit sila sa akin nung time na yun, pag hindi itatali ako, ikukulong nila ako sa kwarto or papatayin yung ilaw. Tapos sabi nung mga evil spirit, may lasong daw yung binibigay sa akin. Parang unti-unti akong pinapatay, ganyan. So sa sobrang takot ko na lumapit sila sa akin, inunan ko yung Bible, tapos pagpapalapit sila sa akin, itinatapat kong ganyan yung Bible, natatakot sila, natatakot. Parang it only proves na totoo yung sabi ng mga demonic spirit na sinasaniban nila ang pamilya ko nung time na yun. Tapos ang ginagawa kasi nila sa akin, si nanay, hinihigpitan niya yung pangontra. Lalong umiinit yung sugat ko, lalong sumasakit. So ang ginagawa ko, tinatanggal ko yung pangontra. Tapos hanggang sa may nagsalita na, ang ginawa ng nanay ko, nilak masyado. Hindi parang, lalo akong mamamatay pakaramdam ko. Tapos may nagsalitang malaking voice. Sabi, tanggalin mo yung mga gawang tao, kinasusuklaman ko yan. Yung boses na yun familiar. Kasi yun yung boses ng Panginoon na nagsalita sa ulap. Na sabi, pinatawad na niya ako. So tinanggal ko, tinapon kong ganyan. Sobrang sakit nga ng sugat ko, nababagok ako kung ano-ano. May nagsalita na naman, may malamig na hangin pumasok. Sabi sa akin, tanggalin mo yung mga gawang tao sa katawan mo dahil hindi ako makapasok sa'yo. Nagpakilala siya, sabi niya, siya daw yung Holy Spirit. Ay di tinanggal kong ganyan, tapos sabi, humiga ka, tatahiin ko yung sugat mo dahil bumubo ka na. Dahil sariwa pa yung sugat ko, diba, nung time na yun. Alam mo, ang hinahon ng voice niya, diba, sa dinami-dami ng voices, yung nag-iisang voice na yun yung masarap sa tenga, talagang may peace, talagang may kagalingan. Ay di humiga akong ganyan, sinunod ko siya. Tapos, alam niyo yung sugat ko, eto, spiritual to ha, kaya hindi kayo makaka-relate dito. Paghiga ko na ganyan, may tumatahi talaga, may sinulid talaga na tumatahi sa tiyan ko. Talagang, I praise God, kahit nung time na yun, hindi ko pa siya kilala, talagang ipinaglaban pala niya ako. And then yung moment na sinabi nung ate ko na humingi ako ng forgiveness sa Panginoon. Kasi di ba nauulit lang at nauulit na parang
pinaparusahan ako ng mga evil spirit, tinotorment ako, hinahati-hati katawan ko. As in, ramdam na ramdam ko yung sakit. Tapos sasabihin nila, binibingwit daw yung mga organs ko. Alam nyo, actually, kita nung pamangkin ko, sabi ng pamangkin ko, nakita daw nila lumulutang ako sa bed. As in, totoo pala yung lumulutang sa bed, guys. Totoo. Nakita daw nila lumulutang ako sa bed. Tapos sumasama din ang paramdam nila. And then, nung sinabihan ako nung kapatid ko na humingi ng forgiveness, doon na. Marami pa akong kikwento, pero sa sobrang dami, hindi ko maisa-isa. And, eto pa, same nung naamoy ko sa Philippine Children's Medical Center, amoy bulok na daga. Sabi sa akin ng voice, alam mo ba yung mga tao sa paligid mo? Ito guys, yung same na naamoy ko sa Philippine Children's Medical Center na parang bulok na daga, ganun yung naamoy ko sa bahay. Sabi sa akin ng mga voices, alam mo ba yung mga kasama mo? Akala nila sila ay buhay pero matagal na silang patay. In relation sa Word of God, ang taong walang relasyon sa Diyos, they are spiritually dead. Yun yung sinasabi ng mga evil spirit. Kaya pala patay daw yung pamilya ko dahil spiritually dead sila. So, yun na nga, nung sinabi ng kapatid ko na mag-asa ako ng forgiveness, naghingi ako ng forgiveness kay Lord kasi hindi ko na talaga kaya. Hindi ko alam na din kung anong pangalan ni Jesus Christ. Basta nag-pray lang ako kay Lord. Sabi ko, Panginoon, patawarin mo po ako kung ano man po yung nagawa kong mga kasalanan. Hindi ko rin po maunawaan. Bakit ko nagawa yun? Sabi ko, masakit po yung mga katawan ko. Pagod na pagod po ako. Wala na po akong pag-asa. Kung pwede po, ay kunin mo na lang po ang buhay ko. Alam nyo guys, grabe yung luha ako noon nung nagdadasal ako noon. Tapos parang may isang senaryo na pinakita sa akin ng Panginoon. Narinig ko ang voice ni Jesus Christ. Ang sinabi niya dun sa voice na yun, parang nakita ko yung sitwasyon, nakapako siya sa krus. Sinabi niya na, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun yung narinig ko. Tapos, parang, ngayon, sa sitwasyon ko ngayon, sa present situation ko ngayon, pinaalala sa akin pala ng Panginoon na yun, yung araw na yun na ang kasalanan ko pala ay pinagbayaran na niya sa krus. So, and after that prayer, guys, nag-transition. Nag-iba yung lugar. Bigla akong napunta sa malamig na lugar, puro bulaklak, na puti. Ang sarap ng hangin. At nandun ako. Nakita ko si Jesus Christ, parang niyakap niya ako. Sabi sa banal na aklat, hindi mo makikita ang mukha ng Panginoon dahil ikaw ay mamamatay. Pero guys, nung time na yun, hindi ko talaga nakita ang mukha ng Panginoon. Ang natandaan ko lang yung white robe niya, yung puting damit niya at yung voice niya. Sabi sa akin ng Panginoon, habang parang hinihele ako, sabi, pinatawad na kita at pinagaling. Aawitan kita ng awitin para sa aking Ama na nasa langit. Tapos kumanta siya ng awitin. Parang kaboses siya ng 10,000 reasons na worship song. Yung, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship your holy name. Ganun yung tono ng song, pero hindi siya English word, hindi siya Tagalog, parang Latin word. Kakaiba, parang heavenly language siya. Tapos habang kinakantahan ako ng Panginoon ng gano'n, yung masasakit sa katawan ko, yung maraming voices ng mga demonyo nawala, yung hopelessness, lahat nawala. Kasi yung mind ko, for the first time, naging empty. Parang, ang lamig nung hangin, parang it's a divine wind, parang sobrang kapayapaan. Walang laman yung isip ko kahit isa, walang fear, walang pain, lahat. Hanggang sa, pagkatapos umawit ng Panginoon, niya, tandaan mo ang araw na ito, dahil ngayong araw ay ipinanganak kang muli. Say, remember this day because today you are born again. Ayun, guys. Yun yung bottom line doon na doon ko napatunayan na pinaglaban ako ng Panginoon sa tiyak na kamatayan at tiyak na kapahamakan. Marami pang story pero doon ko yung tatapusin, guys. And sad to say na after that event, September 14, 2023, gumaling ako, guys. Dahil dinala din ako sa doktor, binigyan ako ng gamot. Nakatulog na ako, napaglabanan ko yung sakit ko. Pero the sad part is, sa nangyaring milagrong yun sa life ko, is, hindi ako naging Christian agad. Kailangan pong mamatay yung daughter ko noong 2024 bago ako lubusang sumuko sa Diyos, bago ako magbasa ng Bible. And may ikikwento pa ako, isisingit ko, nakalimutan ko. Nung time na yun na nagpakita sa akin si Jesus Christ, natuwa ako, naging masaya ako, ibinalita ko sa pamilya ko, sabi ko, nanay, nagpakita sa akin si Jesus Christ, pinagaling niya ako, kailangan kong hawakan si Nini para gumaling din. Ang ginawa ni nanay nun, inilayo sa akin yung anak ko, na may sakit sa puso at sabi baka daw saktan ko, and then, may malaking voice na lumabas sa bibig ko nun, sabi ay, kulang ang pananampalataya nyo.
And hindi ako yung nagsalita, ang Panginoong Jesus yun. Sinabihan ng pamilya ko na kulang ang pananampalataya. Actually, up to now, hindi pa sila surrendered sa Panginoong Jesus, hindi pa sila Christian. And para bang, ganun pala yung tao, no? Sabi nga ng Panginoon, nakita nyo na ang mga himala na ginawa ko, pero hindi kayo naniwala. Which is nangyari din sa pamilya ko na nakita na nila kung ano yung himala na nangyari sa buhay ko, pero di sila naniwala. Ganyan po yung kwento ng mga Hudyo nung unang panahon. Kaya nga napako sa krus ang Panginoong Jesus dahil sa kanilang unbelief. Sila yung tumapad ng propesiya ng Panginoon. So, thank you kay Lord dahil pinaglaban niya ako. All honor, praise, and glory to our Lord Jesus Christ. Dahil isipin mo, yung mahabang panahon na binaliwala ko siya, nasa darkness ako, at sa oras ng kamatayan ko, nandun siya. Hindi niya ako iniwan, pinaglaban niya ako. Ganun kahalaga ang buhay, ang isang espiritu, ang isang kaluluwa para sa Diyos. Kaya sana itong pangyayari ko ay hindi lang testimonyo ng buhay ko. And sana hindi kailangan mangyari sa inyo guys na ganun na mabingit kayo sa kamatayan at mamatayan kayo ng mga anak bago nyo hanapin ang Diyos. Maaaring ngayon nag-e-enjoy kayo sa life nyo, masarap yung buhay nyo, pero make sure na kayo ay sumuko sa Diyos, magbagong buhay kayo, at maging tagasunod kayo ng Panginoong Jesus. Palagi po tayong magbigay ng galang at pagsunod sa salita ng Diyos. Kasi lahat po ng mga unrepented people, mga disobedient, sila po ay nakalaan sa naglalawang apoy. And sana hindi kayo yun. Pinarusahan ako dito sa lupa. Dinisiplina ako ng Panginoon dahil kinilala niya akong anak niya. Dinisiplina niya ako dahil mahal niya ako. Sabi nga, sa banal na aklat, ang kinikilala ng Panginoon na anak niya ay dinidisiplina niya. God do not allow His child to sin successfully. So ngayon, kung ikaw ay patuloy na namumuhay sa darkness at ikaw ay nagmamataas sa salita ng Diyos, magtaka ka, bakit di ka pa dinidisiplina? Nakakatakot ang nag-aabang sa'yo. Dahil base sa karanasan ko, ganun ang sistema sa impyerno. Torments. Tama nga ang banal na aklat na umaga at gabi walang pahinga. There will be gnashing of teeth and unquenchable fire and hindi namamatay na uod. Ang katawan ng tao, ang espiritu ng taong mapupunta sa impyerno ay nakadesign para sa lugar na yon. Hindi namamatay yung uod at hindi namamatay yung apoy. At yung katawan na para doon ay nakadesign. So kaya sana habang hindi pa huli ang lahat, habang hindi nyo pa nararanasan yung pinagdaanan ko at habang hindi pa kayo namamatay, bumalik na kayo sa Diyos, sumuko na kayo sa Diyos kasi walang saysay ang plano ng tao, walang saysay ang kayamanan ng tao. Dahil nasa Diyos lang ang final decision. Marami tayong plano, pero ang pagpapasya ay nasa Panginoon. Marami tayong plano, o magbabago na ako bukas sa isang taon, pero hindi natin alam yung mangyayari bukas, kagaya nung nangyari sa akin. Yun lang guys, sana makakilala kayo sa Diyos at magbigay kayo ng pagpapahalaga sa banal na aklat, sa salita ng Diyos. Kasi hindi po pwedeng kamatayan ninyo yung maling pamumuhay, maling pananampalataya, maling paniniwala. Mapalad ako dahil pinaranas sa akin ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Mapalad ako dahil iniligtas ako ng Diyos. Mapalad ako dahil nang hanapin ko ang Diyos ay natagpuan ko siya. Mapalad ako dahil pinagkalooban ako ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Mapalad ako dahil binago ako ng Diyos. Nabubuhay na lang ako para sa Diyos, sa ikararangal niya.